Hello guys! Samahan nyo naman kaming maglagaw-lagaw dito sa Lake Hollow. So dahil hindi maganda ang aking pakiramdam sa mga araw na ito, meron po akong tonsillitis at may trangkaso, kaya ako ay nagpasyang sumakay ng kabayo. So dahil cheater tayo for today's video, hindi natin kayang umakyat ng bundok. Pero naka-schedule tayong maglagaw-lagaw. So, ayan. Ito si Tisoy. Si Tisoy yung kabayong narentahan ko. So, pwede po kayong magrenta ng kabayo for 400 pesos. Then, magiging 800 for back and forth. Kung gusto niyo naman pong magpa-book dito sa kanilang Tibuli Tourism, i-chat nyo lang po yung kanilang page na Tibuli Tourism Office, kung saan, kung di ako nagkakamali, is 310 pesos per night kung mag-overnight. Nag-offer din po sila ng day tour, nakalimutan ko kung magkano yon. Then kung pwede din mag 2 days for 400 pesos plus. Yung tour guide naman po is worth 600 pesos. So, hindi na po kayo malulugi sa inyong tour guide kasi sasamahan niya kayo doon sa campsite. Hindi rin kayo iiwan. So, pasensya na sa boses ko, may sipon po ako for today. So, this is my husband, aking pinakamalakas na husband, Charut. So, yung aming tour guide is sinamahan kami hanggang gabi pagkaumagahan. So, siya na rin po yung nagluluto sa amin. So, very accommodating po. Worth it po talaga yung 600. So, kung meron kayong extra money, pwede naman po kayo magbigay ng tip. So, pagbungad pa lang po, ito na yung makikita ninyo. Masasabi nyo, worth it yung pagod. Kasi yung kabayo hanggang station 4 lang po. So, kailangan mo talagang lakarin yung station 4 na yung pababa na po ng crater ng Lake Hollow. So, ito po yung makikita ninyo. Masasabi ninyo, worth it lahat ng pagod na inyong dinakad. So, kaya enjoy lang po kayo habang nag-dance. Ito na po kami. Ay, marunong lumangoy. Yung mabilis lang maglangoy sa amin is yung kapatid ng Mr. Ko. Yung isa naman namin kasama is yung bunsong kapatid ko. So, yan. Ito nagbibidyo na ito. So, yan. Hanggang tingin na lang kami dito sa nagja-jump dito. Hindi naman kami marunong. Nakakaya lang mag-ano dito, tumalon is yung kapatid na husband. Napakalamig din. Ito lang talaga yung pinaka-enjoy ko sa lahat. Fish, fruit, spa. So, nakaka-activity yan. Natutupa ako kasi wala nang lumalapit sa akin na isda, small fish. Nandun na lahat sa paa ng mister ko. Paano naman sa kadami-dami ng kupal yan? Talo talaga ako. Nagtatampo pa ako nun. Grabe. Alamig-lamig ng tubig. Imagine, ayoko sanang magtampisaw sa tubig kasi nga nakakapagod kahit sumakay ako ng kabayo. Kahit sumakay ako ng kabayo, may linakad pa rin ako. No, may linakad pa rin ako. So, pagod ang beshi mo. So, kapag ibabad mo na yung paa mo dyan, masasabi mong worth it lahat ng pagod, pati yung gastos, besh. Worth it. So, ayan. So, hindi lang naman talaga kami yung nag-enjoy, pati yung mga patos namin nag-enjoy. So, ito talaga yung goal naming mag-asawa. Kahit na wala pa kaming anak, let's enjoy ourselves together. Sabi ko nga sa kanya, wala man tayong anak, let's create memories para kung sakali maghiwalay tayo, may memories tayo. Charot.
So, sabi ko sa kanya, hindi mo masasabing puro na lang pasakit yung napagdaanan mo sa akin. Nag-enjoy ka din naman, gago. Kasi hindi naman po natin may iwasan na may away, may tampuhan. Lalo sa amin, ilang years na kami magkasama, 6 years. 6 years na po kami naglolokohan. So, hanggang ngayon, wala pa rin kaming batos. So, okay lang yun. Pinapag-usapan naman namin na kung hindi pa talaga binibigay sa amin, hindi namin ikakasakit ng puso. So, kung ibibigay man, masaya. Kung hindi, tanggapin. Sabi ko naman sa kanya, kung gusto mo talagang magkaanak, you are always free to go away. Pero, yes, kahit masakit, kung gusto mo, then I will let go. So, iyon na nga. So, move forward. Nandito na kami, camping, ang tamang chika. So, ito yung aming, nag-emote pa ako. So, ito na yung aming voting experience. So, hindi ko maalala magkano nga yung voting namin. 200 ata per head. Kalimutan ko. So, yan, tamang video lang ako. Paano naman kasi, hindi pa rin maganda ang pakiramdam ko. Pero at least nakakapagsalita na ako ng time na yan. Imagine nung umalis kami ng bahay, hindi ako nakakapagsalita ng maayos kasi masakit yung namamaga doon sa lalamunan ko. May sugat yung lalamunan ko that time. So, namamaga. Pero dahil nagbabad kami sa tubig, medyo naibsan ang pamamaga ng aking lalamunan. Tapos wala pa kaming tulog. Diyan pa kami nakatulog sa campsite. Paano ba naman yung aming kapitbahay? Yung aming kapitbahay nag-jockey lang naman hanggang madaling araw. Tapos yung isa pa naming kapitbahay, nag-inuman hanggang magdamag. Kaya sakit ng ulo ko mga besh. Hindi lang pala ako, pati pala yung makakasama ko. Kaya kahit na yung oras dapat ng pag-alis namin is 2:00. So, ayun na nga, pupunta na kami ng outlet. So, dito sa outlet, pwede kang magdala ng sabon, shampoo, conditioner, kasi pwedeng maligo dito. Samantalang doon po sa campsite, hindi pwede kasi baka mamatay yung mga isda. Itong outlet kasi, pwede ka na, palabas na yung tubig. So, yung mga chemicals, pwedeng hindi na makain ng mga isda. So, ito na po, pauwi na kami. Na po yung pauwi namin. So, as usual, nagkabayo pa rin ang inyong beshi. Thank you for watching!